Update muna tayo sa Balik Scientist Program at iba pang mga research with Yusek Lea Buendia ng DOST. Magandang araw po, Yusek. Magandang araw po, Ginoo. Ma'am, madami ng kolaborasyon ang nabuo sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa, kagaya ng United Kingdom, Japan at India sa sektor ng kalusugan. Ano po ang detalye po nito, ma'am? Maaari niyo pong ilahad sa amin? Maraming salamat sa pagkakataong ito. Unang-una, ang Department of Science and Technology ay nagkaroon ng mga kolaborasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo kagaya ng UK, Japan at saka India at marami pang iba. Pero ang maraming nagawa na ay with UK na DOST at ang Medical Research Council ng UK. Nagkaroon ng 12 proyekto na dito ay simula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng Philippines-UK Agham Newton Agham Program. At nagbigay tayo ng pondo na mga 200 million sa loob ng 2 cycle na ito. Pero mahalagang tandaan natin na ang mga kolaborasyon na ito ay hindi yung parang nanghingi lang tayo ng pondo, ngunit tayo ay partner. Meaning, nagbigay din tayo ng ating pondo para maisaganap ang mga 12 proyektong ito. Sa UK din ay nagkaroon ng 15 mga scholarship program na sa ilalim ng graduate scholarship ng MS at saka PhD. Sa Japan naman ay sa mga infectious disease yun sa UK. Sa Japan naman ay meron din kaming tinatawag na joint research project sa partnership sa Japan Society for the Promotion of Science. Ang layunin ding ito ay makatulong sa pag-usbong ng agham sa pamamagitan ng bilateral na pananaliksik. Kada taon ay nagpopondo ang DOST ng 2 proyekto na merong 2.5 million sa kada taon sa bawat programa. Sa ngayon ay may 4 na proyektong kasalukuyang isinasagawa at 8 proyekto na ang natapos so far. Ito naman ay sa pangkalusugan din. Sa India naman, simula noong dumalaw si Indian President dito sa bansa noong 2019, ang DOST ay pumirma ng Program of Cooperation ng Science and Technology at simula noon ay nagkaroon na ng joint research project at meron ng pinopondohan na 3 proyekto ngayong 2021, simula 2021, na nagkakahalaga ng 5 milyon kada proyekto. At ito ay nauukol sa mga antiviral compounds ng viruses at saka mga AI. So, ganito ang klase ng ating mga kolaborasyon sa iba't ibang bansa. Anong klaseng mga sakit po ang sinusubukang lutasin ng mga collaboration, lalo na sa UK? Sa UK po ay merong yung mga nakakahawang sakit kagaya ng HIV, malaria, schistosomiasis, dengue, antimicrobial resistance at tuberculosis. Ito po yung mga pinopondohan natin kasama ng Newton Agham Program. Meron ding programa ang DOST na nagbibigay suporta sa mga Pilipinong science experts sa ibang bansa at nabanggit din sa uling sona ng Pangulong Marcos Jr. Ito pong DOST Balik Scientist Program. Paano po makakatulong ang programang ito sa atin? Ito pong Balik Scientist Program ay nag-umpisa noong pa pong 1975. Pero noon ay limitado po dahil ang insentibo na binibigay natin ay napakamaliit. Hindi po tayo makakompete. Pero simula po nang naisabatas ang Balik Scientist Program na ito noong 2018 ay nagkaroon na po ng mas maraming engagement ang ating mga Pilipino na pinabalik natin sa Pilipinas upang makatulong sa ating mga problema, hindi lamang po sa pangkalusugan. Ang halimbawa po dito ay merong mga scientifico na nagkaroon ng mga problema tayo na tinulungan sa COVID
Halimbawa po, or yun doon po sa oil spill, meron din po tayong mga scientists para sa pagtulong sa mga genomics, kagaya po doon sa ating ginawang Philippine Genome Center. So marami pong aspeto na tumutulong ang ating mga balik scientists sa mga gaps na hindi po natin makuha dito yung mga expertise. Ano po ang mga hakbang ng DOST, ma'am, para maisama sa kultura ng mga Pilipino ang innovation na makatutulong sa ekonomiya ng bansa? Yusek? Hello? Ma'am? Yes po. Yes. Can you hear us? Malinaw ho? Narinig po kayo. Yung pong ano-ano po yung mga hakbang ng DOST para maisama sa kultura natin yung innovation na yan na makatutulong sa ekonomiya ng bansa? Maganda pong tanong yan. Ang ginagawa po sa DOST ay gusto naming palaguin ang tinatawag na science and culturation, na kung saan ang pagtingin natin sa siyensya at teknolohiya ay hindi napakataas na level lamang na siyentipiko lamang ang pwedeng makaalam, ngunit binababa po natin ito sa bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay mayroon kaming mga tinatawag na programa na technology translation upang ito pong aming mga teknolohiya na nade-develop ay maramdaman ng mga Pilipino at mai-apply po sa iba't ibang bahagi ng kanilang pamumuhay. Sa aking palagay po ay pwede rin itong palaguin sa pamamagitan po ng edukasyon, kaya po meron kaming mga ginagawa na mga tulong para sa edukasyon. Halimbawa po, yung aming mga Starbucks na wala pong internet connection, pero ito po ay binibigay, pinamamahagi sa DepEd. Ang isa pa po ay yung aming meron kaming mobile na bus para po ma-promote ang siyensya at teknolohiya sa malalayong lugar. So marami pong kailangang makarating na technology sa ating mga kababayan. Totoo bang may 44 Pinoy scientists na ang galing sa ibang bansa na bumalik na sa Pilipinas sa pamamagitan nitong programang ito, Balik Scientist Program ng DOST? Ano-anong sektor na ang natulungan ng programang ito, Yusek? Yun pong 44 ay simula lamang July 2022 hanggang June 30, 2023. Pero simula po noong 1975 ay meron na po tayong kulang-kulang na 700 na scientist na bumalik. At ito po ay merong mga siyentista na tumutulong sa atin sa space technology at sa drug development and discovery, sa nanotechnology, at maging po ngayon sa ating virology and vaccines. So marami pong pagkakataon na bumalik sila dito upang matulungan tayo, at ito po ay naramdaman din na ang pagsuporta ng gobyerno dahil po nang naipasa yung Republic Act 11035 noong 2018 ay nabigyan po ng kapasidad na bigyan ng pondo, hindi lamang po insentibo, but pondo para gumawa po at makatulong sa bansa na ang mga siyentista para gumawa po ng research and development, katuwang po ang mga host institution galing po sa iba't ibang parte ng bansa natin. May mga research ba mula sa Balik Scientist Program ang nasa merkado na ngayon, ma'am? Ang pinakamaganda pong halimbawa niyan ay yung pakikipagtulungan ng ating balik scientist na si Dr. Doralyn Dalisay, na siya po ay bumalik na for good dito sa Pilipinas upang tumulong po dito. Siya po ay na-assign sa University of San Agustin. At
siya po ay nakipagtulungan sa isang local na pharmaceutical firm. Ang tawag po doon na Private ay Maridan Industries Incorporated, at bumuo po sila ng solusyon para mapasigla ang tinatawag na kaalaman natin tungkol sa skin, sa balat po. At nag-launch po sila ng product na Skivios. Ito po ay makatutulong na pagtugon sa mga problema sa infeksyon sa balat. At ito po kasi ay may antibacterial properties na galing po sa kadyos. So, ito po ay pinondohan ng DOST, kung saan po na ang University of San Agustin sa Iloilo ay nakipagtulungan sa isang private sector upang bumuo po ng isang ganitong lokal na produkto at inobasyon at para sa kalusugan. Ito po rin ay ginagamit sa mga herbal, meron pong pharmaceutical na gamot na hanggang herbal at beauty skin products din po. So ganito po, isa po ito sa maisasabi namin na pakikipagtulungan na at nasa merkado na po. Alright, maraming salamat Yusek Leia Buendia ng DOST. Ingat po, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat po. Alright. At magandang umaga sa ating lahat.